Ako po si Vicente Tito Soto III, na dating naging Vice Mayor ng Quezon City, naging senador ng 24 na taon, 4 na kalahating taong naging Senate President, at nakapagpasa, or principally authored and principally sponsored 259 laws. Ako po ay aplikante para senador muli. Ngayon gusto niyo magbalik, maraming nagsasabi, ano ba hindi nagawa? At ano pa yung kapag sakaling yung senaryo na kayo nandoon na, ano yung mga uunahin ninyo? Meron kasing mga hindi ang Kongreso, ang Senado as a whole, dynamic talaga eh. Kaya nga nagtataka sila, ba't sabi, ang dami ng batas, ang dami ng batas. Oo, pero nagbabago ang panahon eh. Pareho ngayon. Okay, panahon na para gawin nating illegal ang fake news. So isa yun sa mga iniisip ko. Pati yung fake content, dapat yan, mayroong batas para i-take down. Kung hindi man ididemanda. Isa yun sa mga naiisip ko na dapat gawin ngayon. And then panahon na para i-institutionalize natin yung 14-month pay. Kasi ang institutionalize yung 13-month pay eh. 1975 pa yun, Presidential Decree ni Ferdinand Marcos. Merong mga kumpanya nagbibigay ng 14-month pay but it is not institutionalized. Meaning, hindi batas yun. So pwedeng umigkas yung iba. Pero ang sinasabi ko, importante sa pamilyang Pilipino yan sapagkat dapat yun June binibigay. Sapagkat pag June, ando doon yung enrollment ng mga anak, napakahalaga ng edukasyon eh. At yung iba ay kinakapos pagdating ng kalahati ng taon para doon sa kanilang pag-aaral ng kanilang mga anak. So malaking bagay yung maisabatas natin yung 40-month pay para doon sa mga hindi nagkakaroon. Puntahan ko lang yung isa pang mahalagang issue on political dynasty kasi naging mainit siya recently dahil especially nag-file na sina Justice Carpio sa Supreme Court asking for the definition of the political dynasty. Your thoughts on this? Bakit inabot siya ng napakatagal? Tapos until now, wala pa ring enabling law for the political dynasty. May kasabihan, will give credit where credit is due, pero you give credit also to those who are at fault. Kami in the 9th Congress, we were at fault. 1992 to 1995. Bakit? Kasi dinidebate namin yan. Pinisponsoran ni Orly Mercado yan, yung anti-dynasty law, as an enabling law of the Constitution. Anong nangyari sa amin doon? Tinanong namin, ano ang degree of consanguinity? Ang nakalagay doon sa proposal niya, second degree of consanguinity. Ibig sabihin, asawa, anak, tatay, hindi ba? Yung degree na yun. Okay. Ang problema, ang naitanong namin, ako mismo naitanong ko, Senator Maceda, yun din ang tanong niya. Sabi niya, paano yung mistress? Paano yung kapit? Hindi ba? Pagbabawal mo yung legal na family, hindi mo mapapagbawal yung common law wife or yung, di ba, yung mistress. Kawawa yung pamilya, di ba? Okay, ngayon. Ang sagot ni Orly, let's put it in the law. Di ba? Siya yung sponsor eh. Si Neftali Gonzales, who was Senate President then, butted in. Sabi niya, no, you cannot. You cannot legalize the illegal. So from that time on, hindi namin talaga nakuha yung definition na yan. Wala nang nakapag-file uli after that in 10th Congress. Ngayon, yung sinasabi nila Justice Carpio, I agree. Define natin. I-define na mabuti. If they're asking the Supreme Court to give a kind of a definition, hindi naman justiciable issue yan. Pero pwede talagang pakialaman pa rin ng Supreme Court siya ang gusto nila. Parang a definition of what is a political dynasty and in what degree and how. Like for example, kung let's say yung ama, tapos magiging susunod na eleksyon, yung anak ang tatakbo. Ayan, political dynasty tawag natin dyan. Okay. Kung yung anak ng mistress ang tatakbo, it's the same power, but it's not, hindi niya anak ha, anak ng mistress ha. Yun ang magiging mga problema. So, pag na-solve natin yung definition na tama, na maayos, na walang maagrabyado, then okay yun. Hindi, kasi, like, take the example, my case. Before, I was a senator. My son was vice mayor of Quezon City. Hindi political dynasty yun.
my pamangkin is mayor of Pasig. Di ba? Or my godson is the mayor of Pasig. Is that a political dynasty? Can you define that as a political dynasty? I don't think so. Di ba? Hindi yun eh. No, yun. So I agree with Justice Carpio and those who have petitioned the Supreme Court to give us finally a definition of what we mean by political dynasty. Pero Senator, do you think that's going to be the case? Because ang sinasabi nga po nila, kahit i-define na po yan, magkaroon ng definition mula sa Supreme Court, hindi daw po ito mapapasa kung hanggat nandiyan dyan daw po sa Congress, sa Senado, ay parte po ng mga political dynasty. Well, depende sa ano yan. Pwedeng sabihin talaga ng iba yan, pero depende rin sa gamesmanship ng mga, well, I use the term gamesmanship, pero strategy. Parliamentary strategy on those who are going to propose it. There are ways of stymieing a law or a proposed bill, but there are ways of passing it. No, na pwedeng lumusot yan. Depende sa parliamentary strategy na alam mo na pwedeng magamit. So dapat ba siyang maging part ng priority, Senator, sa susunod na Congress? Kung merong tamang definition, palagi ko pwede. Kasi ang naririnig ko yung clamor na yan kahit sa baba dahil nga yung nangyayari sa mga local. About dun sa legality nung pag-aresto sa kanya noong March 11 at dinala siya sa International Criminal Court. Ano bang tingin ninyo dito? Damn if you do, damn if you don't. If you say something in favor, may magagalit sa'yo. If you say something not in favor, may magagalit din sa'yo. Senator, dumako naman po tayo sa iba pang usapin po sa ating lipunan. Recently, naharap po sa malaking kontrobersiya yung fellow senatoriable po ninyo na si Heidi Mendoza dahil po sa kanyang pananaw sa same-sex marriage. Unang pong tanong, ano po ulit ang inyong pananaw dito? Ano po ang inyong stance on same-sex marriage? And of course, paano nyo po mapapaliwanag po yung inyong, yun nga po, yung pananaw dito sa mga karapatan ng LGBTQ at tungkol din po sa same-sex union sa mas progresibong mga nakababatang henerasyon po ngayon? I don't know what the position of Secretary Heidi Mendoza Against is against. Well, anyway, ako kasi, I am against same-sex marriage, but I am in favor of same-sex union. Hindi naman favor, kundi I can tolerate. I can tolerate same-sex union kasi ginagawa rin nila yan ng hindi mo naman kayang awatin . It's happening . Pero same-sex marriage will be violating the Constitution. It will be violating religious beliefs. So medyo I cannot support it. But same-sex union, I can tolerate it. I have no problem with that. Sir, mapunta lang ako doon sa alyansa po ninyo kasi over the weekend talagang naging issue yung pagkalat sa social media ng picture ni Vice President Sara Duterte allegedly endorsing your teammate si Camille Villar. So, gaano po ba kasolid yung inyong alyansa and paano ba namin dapat i-interpret itong mga larawan na kumakalat sa social media? The five-party alliance is definitely intact. We're talking of NPC, PFP, Lakas, NUP, and NP. And Congresswoman Villar is a member of the NP, but Pia Cayetano is also NP, and IME. Pero when we say alliance, it's not limited to the 12 senators or the 11 senators. It's not limited to that. We have thousands of members nationwide of these five political parties that are in alliance. So it doesn't matter if one member is being endorsed by another political group. It's happening to all of us. There are members of PDP Laban who are endorsing me in their province. So, basta isang kandidato, kung sino mag-endorse sa kanya, natutuwa siya. I don't think there's anything wrong kung ikaw i-endorse it. Thank you. Di ba? Ngayon, it just so happens na
coming from a political group, yung nag-i-endorse kay Congresswoman Villar na not in the alliance, kung tutuusin, di ba? Ano problema doon? Ini-endorse siya eh. Hindi mo kayang pigilin kung nag-i-endorse eh. Kung let's say, ako naman, i-endorse, tapos hindi ko type, pwede namang ako, thanks, but no thanks. Or thanks, di ba? Ini-endorse niyo ako eh. Like, just pretty much like political groups. There are also religious groups. There are also civil society groups that endorse candidates, especially in the Senate. But I believe that the alliance of the 5 political parties is intact, and there's no problem even if 1 or 2 or 3 of us are endorsed by other political groups or personalities for that matter. Sir, nabanggit na rin natin yung pangalan ni President Duterte. We'd like to get your thoughts on that, about dun sa legality ng pag-aresto sa kanya noong March 11 at dinala siya sa International Criminal Court. Ano bang tingin ninyo dito, pati yung mga ginagawang Senate hearing ngayon ni Senator Amy para himayin yung legalidad ng aksyon? Because I am a candidate, ang talagang naisip ko ngayon dyan, damn if you do, damn if you don't eh. If you say something in favor, may magagalit sa'yo. If you say something not in favor, may magagalit din sa'yo. Basta sa akin doon, I will listen to the legal luminaries who are more or less in the know pagdating this issue na to. I'd rather not listen to the fireworks in social media na nagsasabi na may kidnapping, yung iba naman sinasabi, hindi, may warrant of arrest. Sa akin, mas magandang ang posisyon ko dito, it's let's see. Let's see how it turns out because I am not I'm not private to what transpired. Alright. Tito Sen, panghuling tanong na lamang po. Bakit ka nararapat na iboto ng sambayan ng Pilipino? Ako po ay marami na pong nagawa eh. Track record, experience, yun po siguro ang aking sinasandalan eh. At marami pang magagawa. Makakaasa po sa akin ng pamilyang Pilipino lagi, noong pa man hanggang ngayon. That is why kitang-kita kahit pandemic, never late, never absent, physically present. Samantalang yung mga iba, ika nga, na may mga kandidato noong pa man hanggang ngayon, 2 taon na wala nasa likod ng computer o ng iPad di ba? Takot mamatay, takot magkasakit sarili iniintindi tapos pagdating ng eleksyon bigla nakalitaw, di ba? Ang inyong lingkod, araw-araw physically present ako. Naka-face mask and all, pero pinagpapasa Diyos ko yung mga ganung bagay sapagkat binigay sa aking trabaho ninyo ng taong bayan. Kaya makakaasa kayo na ganun pa rin ang magiging trabaho ko sakasakaling ibalik nila ako. Alright, with that, maraming salamat po ulit sa inyong oras, Senator Tito Sotto. Thank you so much. Thank you. Thank you very much.